Aling Susan, hindi ito tama sa atin, sabi ko, alam ko, bulong ko, ngunit hinawakan ko ang kamay ni Tatay Ben, malaki at mainit ito. Sinubukan niyang tanggalin ang kanyang kamay, ngunit hindi ko siya binitawan. Tatay, nalulungkot ka rin, di ba? Ako rin, sobra akong nalulungkot, nanginginig ang boses ko. Bumuhos ang luha. Nagpakawala si Tatay Beneng mahabang buntong hininga at dahan-dahang niyakap ako sa balikat. Mali ito. Alam ko. Ngunit ngayong gabi lang. Wala nang kailangan pang sabihin. Sa dilim na kumikislap ang ilaw ng kandila, tinawid namin ang linya na hindi dapat tawirin. Nang haplusin niya ang aking likod, naramdaman kong humihinga ako bilang isang babay pagkatapos ng mahabang panahon. Ang init ng kanyang katawan, ang kanyang hininga, ang lahat ay iba kay Miguel. Mas mainit ito. Isang gabi na puno ng pagkakasalungatan sa pagitan ng pagkakasala at kaligayahan. Sa unang pagkakataon, naharap ko ang aking sariling pagnanasa. Ang tunog ng ulan na tumatama sa bintana, at hindi namin magawang bitawan ang isa't isa. Simula nun, ganap na nagbago ang buhay ko. Pumanaw si Miguel, ang aking asawa, sa isang aksidente sa sasakyan noong ako ay 35 taong gulang. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin sa aking isipan ang sinabi ng doktor sa emergency room ng gabing iyon, "Mga kaanak, maari po kayong pumasok." Sa isang pangungusap na iyon, gumuho ang mundo ko. Mga isang linggo pagkatapos niyang libing, tumawag si Tatay Ben. "Susan, dalhin mo rito si Benjo. Mahirap mag-isa kang magpalaki ng anak at magtrabaho, di ba?" "Tatay, ayos lang po ako. Nakahanap na po ako ng trabaho." "Anong sinasabi mo? Alam ko na nagtatrabaho ka bilang caregiver habang inaalagaan ang anak mo. Halika rito, tumira na tayo ng makasama." Mahigpit ang boses ni Tatay Ben. Sa totoo lang, desperado ako. Sa isang inupahang kwarto, kapos ang aming gastusin kahit gabit araw akong nagtatrabaho para sa akin at sa aking anak. 8 taong gulang pa lamang si Benjo, at madalas ay hindi ko siya mabigyan ng maayos na hapunan, lalo na ang nga extracurricular activities. Ngunit, nakakaistorbo po ako sa inyo. "Anong istorbo? Pamilya na kita, at si Benjo ang apo ko. Halika, mag-impake ka na." Kaya't lumipat kami nga aking anak sa bahay ni Tatay Ben. Si Tatay Ben ay isang retiradong guro sa pisikal na edukasyon na 63 taong gulang. Matagal na siyang nag-isa dahil pumanaw ang kanyang asawa bago pa kami ikasal ni Miguel. Mas malaki ang bahay kaysa sa inaasahan ko. Isang 2 palapak na bahay sa isang tahimik na residential area. Si Tatay Ben ay nasa master's bedroom sa unang palapak at ibinigay niya sa amin ni Benjo ang 2 silid sa ikalawang palapak. "Ito ang kwarto mo, at sa tabi nito ang kwarto ni Benjo. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang." "Maraming salamat po, Tatay. Wala iyon. Magkakasama na tayo bilang pamilya. Ako ang magluluto, kaya't magtrabaho ka lang ng maayos." Mukhang masungit si Tatay Ben, ngunit mabait siya. Nang makita ko ang hapunan na inihanda ni Tatay Ben noong unang gabi, nagulat ako. Sinigang, adobo, ginataang gulay, at tortang talong. Hindi ko akalain na ang isang nag-isang tao ay makapagpapahanda ng ganitong kalinis na hapag. "Benjo, kumain ka ng marami? Ginawa ang lolo mo ang lahat ng paborito mo?" "Wow, masarap po, lolo." Masiglang kumain si Benjo gamit ang kanyang kutsara. Kumalat ang ngiti sa mukha ni Tatay Ben habang nakikita iyon. Sa sandaling nakita ko ang ngiting iyon, parang bumigat ang dibdib ko. Ah, kung buhay pa sana si Miguel. Nakaramdam ako ngang pangungulila sa aking asawa. Yumuko ako at kumain. "Susan, ayos ka lang ba?" Mahinang tanong ni Tatay Ben. "Opo, ayos lang po ako. Masarap lang po talaga." Kasinungalingan iyon. Hindi ako ayos. Ngunit ngumiti ako. Akala ko, kawalan ng respeto kung iyak ako sa harap ni Tatay Ben. Nang gabing iyon, nakaupo ako sa aking kwarto sa ikalawang palapak at nakatingin sa labas ng bintana. Kumikinang ang ilaw ng buwan sa bakuran. Biglang narinig ko ang tunog ng telebisyon mula sa ibaba. Mukhang nanonood si Tatay Ben ng balita. Nag-iisa siyang namumuhay ng ganoon.
Narinig ko na mahigit 10 taon nang pumanaw ang kanyang asawa. Sa lahat ng panahong iyon, nag-iisa siyang naninirahan sa malaking bahay na ito, bigla akong naisip na baka nalulungkot din siya. Kinabukasan, pagising ko ng maaga at pagbaba sa kusina, naghahanda na si Tatay Ben ng almusal. Tatay, ako na po. Hindi, ayos lang. Kailangan mong pumasok sa trabaho, di ba? Maligo ka na at kumain. Mas madali para sa akin na gawin ito, huwag kang masyadong mag-alala. Ngumiti si Tatay Ben habang nagsasandok ng sabaw. Pamilyar at bihasa ang kanyang nakilos. Sa sandaling iyon, uminit ang aking dibdib. Pagkatapos ng almusal, habang naghahanda ako para sa trabaho, hinawakan ni Benjo ang aking kamay. Nanay, gusto kong makasama si Lolo. Huwag kang mag-alala. Sige, maging mabait ka at makinig sa lolo mo. Opo. Masiglang sagot ni Benjo at tumakbo kay Tatay Ben. Hinaplos ni Tatay Ben ang buhok ni Benjo at ngumiti. Nang makita ko ang takpong iyon, bigla akong nakaramdam ng kakaibang damdamin. Napakabait talaga ni Tatay. Hindi lang ito simpleng pasasalamat. May kakaiba, hindi may paliwanag na panginginig, ngunit pinilit kong balewalain ang damdaming iyon. Pagkalipas ng isang linggo, ganap na akong nasanay sa bahay ni Tatay Ben. Araw-araw, sabay kaming kumakain ng almusal, at sa gabi naman, nahuhugas ako ng pinggan habang pinapanut sina Benjo at Tatay Ben na naglalaro ng dama sa sala, isang mapayapang buhay. Ngunit isang gabi, nakaroon akong kakaibang panaginip. Sa panaginip ko, may umakap sa aking balikat. Mainit at malawak ang kanyang yakap. Akala ko si Miguel iyon, ngunit nang lumingon ako, si Tatay Ben pala. Susan, ayos ka lang ba? Nandito lang ako. Bumulong si Tatay Ben sa panaginip. Napakabait ang kanyang boses kaya't hinayaan ko na lang ang aking sarili sa kanya. At, nagising ako ng bigla. Malakas na tumibok ang puso ko. Basang-basa ako ng pawis. Anong panaginip iyon? Tinakpan ko ang mukha ko. Nakakahiya. Hindi ko akalain na makikita ko si Tatay Ben sa ganong paraan sa panaginip. Nabaliw na ba ako? Isang taon pa lang simula nang mawala ang asawa ko. Umiling ako. Simula nun, nahihirapan akong makipag-ugnayan ng mata kay Tatay Ben dahil sa pagkakasala. Ngunit ang kakaiba ay simula rin ng panahong iyon, iniwasan din ni Tatay Ben ang aking mga mata. Kahit sa hapunan o kapag nakikita kami sa sala, mabilis niyang iniwas ang kanyang tingin. Naramdaman din kaya ni Tatay ang isang bagay? Sa sandaling naisip ko iyon, kumalabog ang dibdib ko. Takot kaya iyon? O pag-asa? Hindi ko alam. Isang gabi, habang nahuhugas akong pinggan, pumasok si Tatay Ben sa kusina. Susan, nasugatan ka ba sa kamay? Ay, opo. Konting sugat lang po sa daliri kaninang hapon habang inililipat ang isang pasyente. Napansin pala ni Tatay Ben. Nasaan? Pakita mo? Hinawakan ni Tatay Ben ang aking kamay. Sa sandaling iyon, parang huminto ang aking hininga. Nang yakapin ng kamay ni Tatay Ben ang aking kamay, parang may kuryente na dumaloy sa buong katawan ko. Meg, ingat ka. Mahirap ang trabaho ng caregiver. Ayos lang po ako. Agad kong sinubukang tanggalin ang kamay ko, ngunit hindi muna niya binitawan. Ang ilang segundong iyon ay tila walang hanggan. Susan. Oo. Huwag mong masyadong pilitin ang sarili mo. Ang kalusugan mo ang pinakamahalaga. Mahina at malambing ang boses ni Tatay Ben. Napapaluha na lang ako. Salamat po, Tatay. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama at nakatingin sa kisame. Pakiramdam ko, nandun pa rin ang hawak ni Tatay Ben sa aking kamay. Mainit, malaki, at ligtas. Hindi ito dapat mangyari. Ngunit nagsisimula ng gumulo ang aking puso. Pakalipas ang isang buwan, napansin ko na humahaba ang aming mausapan ni Tatay Ben. Sa simula, simpleng pagbati lang iyon, ngunit ngayon, pagkatapos ngang hapunan, nag-uusap na kami ngang kung ano-ano habang umiinom ngang tsaa sa sala. Susan, kumusta ang trabaho mo ngayon? Mahirap po. Masakit ang likod ko dahil sa pag-alalay sa pasyenteng nahihirapan lumakad. Hindi dapat ganun.
Kailangan mong layan ng pabalat sa likod. Tumayo si Tatay Ben at kinuha ang pabalat sa drawer. Ito, ilagay mo ito. May epekto iyan. Salamat po. Nang kinuha ko ang pabalat, sinabi ni Tatay Ben, gusto mo bang tulungan kitang ilagay? Mahirap kapag mag-isa ka. Hindi po. Ayos lang po. Nagulat ako at kumaway. Ang pag-isip lang na hahawakan ni Tatay Ben ang aking likod ay nagpakalabok na sa dibdib ko. Sige, kung ganun, ako na lang ang bahala. Ngumiti si Tatay Ben na tila nalulungkot. Sa sandaling nakita ko ang ngiting iyon, nakaramdam ako ang kakaibang damdamin, baka si Tatay din, ako, hindi. Hindi iyon mangyayari, umiling ako. Ngunit sa isang sulok ngang aking puso, may pag-asa na lumalabas. Kinabukasan, habang naghahanda si Tatay Ben ngang hapunan, sinabi niya, Susan, gusto mo bang mag-ihaw tayo ngang liempo ngayon? Wow, masarap po. Masiglang sigaw ni Benjo. Ngumiti si Tatay Ben at kinuha ang karne, nahanda ako ngeletuche at sarsa. Benjo, mag-ihaw si Lolo para sa iyo, kaya't kumain ka ng marami? Opo, masarap na inihaw ni Tatay Ben ang karne. Umusbong ang usok at kumalat ang amoy ng inihaw na karne sa buong bahay. Pinakain ko si Benjo ng letucherap. Susan, kumain ka rin. Inabot ni Tatay Ben ang isang letucherap sa akin. Nang subukan kong kainin, siya mismo ang sumubo sa akin. Ay, masarap. Diba? Opo, masarap po. Namula ang mukha ko. Nang dumampi ang daliri ni Tatay Ben sa aking labi, may kuryente na dumaloy sa buong katawan ko. Sandaling tumigil din si Tatay Ben at ngumiti ng awkward. Ay, Benjo, malaki na ang nanay mo, bakit ko ginagawa ito? Ayos lang po. Salamat po. Yumuko ako. Napakabilis ang tibok ang puso ko kaya't nahihirapan akong huminga. Matapos kumain at umakyat si Benjo sa kanyang kwarto, nakusap kami ni Tatay Ben sa sala habang umiinom ng tesaa. Nakabukas ang telebisyon ngunit hindi kami nanonood. Nakaramdam kami ng pag-alala sa isa't isa. Susan, unang nagsalita si Tatay Ben, Opo, madalas kang umiyak nitong nga nakaraang araw, may problema ka ba? Uminit ang aking tainga. Sa totoo lang, gabi-gabi akong umiyak. Pagkatapos matulog ni Benjo, tinatakpan ko ang aking sarili ng kumot at umiyak ng tahimik. Dahil sa pangungulila kay Miguel, sa lungkot, at sa kawalan ng pag-asa sa hinaharap. Hindi po. Ayos lang po ako. Huwag kang magsinungaling. Naririnig ko ang iyak mo mula sa kwarto ko. Hindi rin ako makatulog, mahina ang boses ni Tatay Ben. Patawad po, babawasan ko na po ang ingay. Hindi iyon, Susan. Huwag mong kimkimin ang lahat. Kung nahihirapan ka, sabihin mo sa akin. Hinawakan ni Tatay Ben ang aking kamay. Mainit at malaki ang kamay niya. Bigla akong napayak. Tatay, nahihirapan po ako. Miss na miss ko na po si Miguel. Alam ko, Susan. Araw-araw ko rin siyang iniisip. Nanginginig din ang boses ni Tatay Ben. Ama rin siya na nawalan ang anak. Pareho kaming nagdadala ng kalungkutan. Susan, huwag kang umiyak. Nandito ako. Ipagtatanggol ko kayo ni Benjo. Niyakap ako ni Tatay Ben sa balikat. Ibinaba ko ang aking mukha sa kanyang dibdib at umiyak ng matagal, napakainit ng kanyang yakap. Iba sa yakap ni Miguel, mas malaki, mas matatag. Simula ng gabing iyon, ang aming relasyon ni Tatay Ben ay satli nagbago. Tuwing umaga, kapag nakikita kami, mas matagal kaming nagtititigan, at sa hapunan, kapag dumadampi ang aming makamay, pareho kaming nagugulat at umiiwas. Isang araw ng weekend, pumunta si Benjo sa bahay ng kanyang kaibigan. Naiwan kaming dalawa lang ni Tatay Ben sa bahay. Susan, anong tanghalian ang gusto mo? Ako na po ang gagawa. Ano po ang gusto ninyo? Sinigang na lang? Sige po. Nagluto ako ang sinigang sa kusina, at si Tatay Ben naman ay nagbabasa ang pahayagan sa sala. Isang normal na hapon. Ngunit tila may kakaiba sa hangin. Dahil wala si Benjo, naramdaman naming dalawa lang kami. Susan, pakitikman mo nga ito. Kinuha ko ang isang sandok ng sabaw at ibinigay kay Tatay Ben. Hininga niya at tinikman. Sakto.
Ang galing talaga magluto ngang manugang ko, pinupuri niyo po ako. Ngumiti ako at yumuko. Nang sandaling iyon, inilagay ni Tatay Ben ang kanyang kamay sa aking baywang. Susan. Opo. Huminto ako sa pahinga. Nakayakap ang kamay ni Tatay Ben sa aking baywang. Mainit ang kamay niya, parang mas payat ka nitong na nakaraang araw. Kailangan mong kumain ng mayos. Opo. Alam ko po. Dahan-dahan inalis ni Tatay Ben ang kanyang kamay. Ngunit sa maikling sandaling iyon, parang natunaw ang buong katawan ko. Pagkatapos kumain at maghugas ng pinggan, lumapit si Tatay Ben sa akin. Ako na ang magpupunas. Hindi po. Ayos lang po. Gawin natin ng magkasama. Kinuha ni Tatay Ben ang basahan at tumayo sa tabi ko. Sa maliit na kusina, nahugas kami ng pinggan na makadikit ang balikat. Tuwing dumadampi ang braso ni Tatay Ben sa aking braso, pakiramdam ko ay sasabog ang aking puso. Susan. Opo. Nagpalit ka ba ang pabango? Hindi po. Losyon lang po ang inilagay ko. Ah. Mabango. Lumapit si Tatay Ben sa akin. At naamoy niya ang aking lig. Napakabango. Tatay. Nagulat ako at umatras. Nagulat din si Tatay Ben at itinaas ang kanyang nga kamay. Patawad? Nakamali ako? Nagulat ka ba? Hindi po. Ayos lang po. Ngunit hindi ako ayos? Nanginginig ang buong katawan ko. Hindi ito takot. Ito ay kaba. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang haplos ni Tatay Ben, ang kanyang hininga, ang kanyang boses ay paulit-ulit na lumalabas sa aking isipan. Pakiramdam ko ay pinagtataksilan ko si Miguel, at nakaramdam ako ng pakakasala, ngunit kasabay nito, uminit ang isang bahagi ng aking dibdib. Tinitingnan ko ba si Tatay bilang isang lalaki? Sa sandaling naisip ko iyon, namula ang aking mukha. Hindi. Hindi ito dapat mangyari. Ngunit iba ang isip at katawan ko. Tinakpan ko ang aking sarili ng kumot at niyakap ang unan. Bigla akong nakarinig ng tunog mula sa ibaba, mukhang bumaba si Tatay Ben sa kusina para uminom ng tubig. Narinig ko ang kanyang mayabak at pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang kwarto, hindi rin kaya makatulog si Tatay. Tumayo ako sa kama at lumapit sa bintana. Kumikinang ang ilaw ng buwan sa bakuran. Bigla akong nakakita ang ilaw mula sa master's bedroom sa unang palapak. Gising din si Tatay Ben. Nang gabing iyon, sa ilalim ng iisang bubong, pareho kaming hindi makatulog, iniisip ang isa't isa. Kinabukasan, sa hapagkainan, may maitim na bilog sa mata si Tatay Ben. Siguro ako rin. Susan, nakatulog ka ba ng mayos kagabi? Opo. Kayo po, Tatay? Nakatulog din ako ng mayos, kasinungalingan iyon, alam naming dalawa iyon. Ngunit wala sa amin ang unang nagsalita. Nang pumunta si Benjo sa paralan at naghahanda ako para sa trabaho, sumama si Tatay Ben sa akin hanggang sa pintuan. Susan, mag-ingat ka sa pagpasok. Opo. Kayo rin po, Tatay, magkaroon kayo ng magandang araw. Nang maglalagay ako ng sapatos at tumayo, inilagay ni Tatay Ben ang kanyang kamay sa aking balikat. Susan. Opo. Maari kang maging komportable sa akin, huwag kang masyadong maingat. Malambing ang boses ni Tatay Ben. Tiningnan ko ang kanyang nga mata. May matinding pag-asa sa kanyang nga mata. Opo. Naiintindihan ko. Tumango ako at lumabas ang bahay. Ngunit habang isinasara ko ang pintuan, narinig ko ang buntong hininga ni Tatay Ben mula sa likod. Ang buntong hininga na iyon ay bumutas sa aking dibdib. Pagkalipas ang isa pang linggo, nag-overtime ako. Biglang lumala ang kondisyon ng pasyente, kaya't kailangan kong manatili hanggang gabi. Tatay, malelate po ako ngayon, pakitulungan po si Benjo sa hapunan. Sige, naiintindihan ko. Mag-ingat ka. Nang dumating ako sa bahay paglampas ng alas 10 ng gabi, tahimik ang bahay. Natutulog na si Benjo, at si Tatay Ben lang ang nanonood ng telebisyon sa sala. Nandito ka na. Nakakain ka na ba? Hindi pa po. May natira ako. Initin mo at kainin? Tumayo si Tatay Ben at pumunta sa kusina. Nakaupo ako sa hapagkainan. Pagod ako. Masakit ang buong katawan ko. Halika, kumain ka na?
Inilagay ni Tatay Ben ang mainit na sabaw at kanin sa harap ko. Kinuha ko ang kutsara ngunit wala akong lakas sa kamay. Ayos ka lang ba? Opo. Pagod lang po ako. Masakit ba ang balikat mo? Gusto mo bang masahehin ko? Hindi po. Ayos lang po. Ngunit nasa likod ko na si Tatay Ben, at inilagay niya ang kanyang makamay sa aking balikat. Manatili ka lang, mabilis kong luluwagan ito. Nagsimulang masahiin ni Tatay Ben ang aking balikat. Napakasarap ngang kanyang haplos. Mainit, malakas, at malambing. Hindi ko namalayan na napaluha ako. Sandaling huminto ang kamay ni Tatay Ben. Masakit ba? Hindi po. Nakaka-relax po. Sige. Kung ganun, ipagpatuloy ko. Muling gumalaw ang kamay ni Tatay Ben. Mula sa balikat patungo sa lik, at mula sa lik patungo sa likod. Tuwing bumababa ang kanyang haplos, bumibilis ang aking pahinga. Susan, ang tigas talaga nga muscles mo. Dahil po sa hirap ngang trabaho, huwag mong masyadong pilitin ang sarili mo. Ang kalusugan mo ang pinakamahalaga. Bumulong si Tatay Ben sa aking tainga. Sa sandaling iyon, may kuryente na dumaloy sa buong katawan ko. Tatay O. Salamat po sa pag-alaga ninyo. Bakit? Natural lang iyon. Huminto ang kamay ni Tatay Ben. Dahan-dahan akong lumingon at tumingin sa likod. Nakatinginan kami ni Tatay Ben. May isang bagay sa kanyang nga mata. Isang pagnanasa. Alam kong pareho kaming may ganong tingin. Susan, tawag ni Tatay Ben sa aking pangalan. Mahina at nanginginig ang boses niya. Opo. Patawad sa iyo. Bakit po? Nitong nga nakaraang araw, tinitingnan kita sa kakaibang paraan, hindi bilang isang manugang, kundi sa pag-amin ni Tatay Ben, parang huminto ang aking puso. Ako rin po. Hindi ko namalayan na sumagot ako. Ako rin po, Tatay. Hindi ko po kayo tinitingnan bilang biyenan, kundi bilang isang lalaki. Sa sandaling iyon, huminto ang hangin. Nakatinginan kami ni Tatay Ben. At alam namin, hindi na ito maaring balikan. Ngunit ng gabing iyon, huminto kami roon. Unang inalis ni Tatay Ben ang kanyang kamay at umatras. Patawad. Matulog ka na ng maaga ngayon. Pagod ka, di ba? Opo. Tumango ako. Ngunit nanginginig ang buong katawan ko. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa aking kwarto sa ikalawang palapak, tinatakpan ang aking sarili ng kumot. Narinig ko ang yabak ni Tatay Ben mula sa ibaba. Narinig ko ang tunog ng paksara ng pinto. At katahimikan. Ngunit sa katahimikan na iyon, umiikot ang pagnanasa sa isa't isa. Ito ang kalmado bago ang bago. Panahon ng tag-ulan nun. Mula umaga pa lang, malakas na ang buhos ng ulan. Parang guguho ang langit. Susan, magdala ka ang payong ngayon. Opo. Salamat po. Ibinigay ni Tatay Ben ang malaking payong sa akin sa pintuan. Nang makadampi ang aming makamay, sandali kaming nakatinginan, at mabilis kaming umiwas ng tingin. Simula ng pag-amin na iyon, mas iniwasan namin ang isa't isa. Bumaba ang aming mga salita at umikli ang oras ngang pagtitik. Ngunit mas lumakas ang tensyon, ng gabing iyon, pagkatapos ng trabaho at pag-uwi ko, mas malakas pa ang buhos ng ulan. Kumikislap ang kidlat at umuugong ang kulok. Nanay, natatakot po ako. Niyakap ako ni Benjo. Pinatahan ko ang aking anak at niyakap siya. Ayos lang, Benjo. Nandito si nanay. Takot din daw po si Lolo. Nasaan si Lolo? Nagbabasa po ang libro sa kwarto niya. Pagkatapos patulugin si Benjo, bumaba ako sa sala. Mga alas 9 gabi iyon. Nakaupo si Tatay Ben sa sofa at nagbabasa ng libro. Nakatulog na si Benjo. Opo. Nahirapan po akong patulugin siya. Malakas ang ulan. Mukhang malaki ang mangyayari ngayong gabi. Sabi ni Tatay Ben habang nakatingin sa labas ng gintana. Muling kumislap ang kidlat at umugong ang kulok na yumayanig sa bahay. Sa sandaling iyon, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Nakaroon ng brownout. Ay, nagulat ako at tumayo. Dilim na dilim. Wala akong makita. Susan,
manatili ka lang. Kukuha ako ang kandila. Narinig ko ang boses ni Tatay Ben. Maya-maya, umilaw ang isang mahinang ilaw. Kinuha ni Tatay Ben ang kandila. Ito, may isa pa. Dalhin mo sa kwarto mo. Opo. Salamat po. Kinuha ko ang kandila. Ngunit natatakot akong umakyat sa ikalawang palapag. Ayaw kong mag-isa sa dilim. Tatay. Ako. Natatakot po ako. Ayaw kong mag-isa. Ito ay isang tapat na pahayag. Simula pagkabata, takot ako sa dilim. Lalo na kapag may kulok at kidlat. Kung ganun, dito ka na lang. Dito tayo sa salamat kasama. Opo. Umupo ako sa sofa. Umupo si Tatay Ben sa tabi ko. Isang kandila ang nagbibigay liwanag sa aming dalawa. Matatakutin pala ang manugang ko. Simula pagkabata pa po. Nakakahiya, di ba? Hindi. Nakakatuwa? Ngumiti si Tatay Ben. Ang tunog ng kanyang tawa ay nagpainit sa aking dibdib. Muling kumislap ang kidlat at umugong ang kulok. Nagulat ako at yumukot. Ayos lang. Huwag kang matakot. Niyakap ako ni Tatay Ben sa balikat. Ang kanyang haplos ay nagbigay nga tiyakan. Natural lang na sumandal ako sa kanyang dibdib. Tatay, oh, mari po ba akong manatili ng ganito? O dahil takot ka, nanatili kaming nakaupo ng matagal. Ang tunog lang ng ulan ang tumatama sa bintana. Kumikislap ang ilaw ng kandila. Napakainit ng dibdib ni Tatay Ben, iba sa dibdib ni Miguel, mas malaki, mas matatag, at mas ligtas. Susan. Opo. Mari kang sumandal sa akin. Huwag mong subukang balikan ang lahat ng mag-isa. Mahina ang boses ni Tatay Ben. Napakayumayabong na parang direktang dumampi sa aking tainga. Salamat po tatay. Ako rin. Salamat sa iyo. Dahil nandito ka, mainit ang bahay na ito. Niyakap ng braso ni Tatay Ben ang aking baywang. Huminto ako sa pahinga. Malakas na tumibok ang puso ko. Tatay, patawad, aalis ako. Hindi po. Hinawakan ko ang kamay ni Tatay Ben. Huwag niyo po akong bitawan. Manatili lang tayo ng ganito. Sa sandaling iyon, nagbago ang hangin. Dahan-dahan ipinihit ni Tatay Ben ang aking mukha para makaharap kami. Sa liwanag ng kandila, nakita ko ang kanyang mukha. Mainit ang kanyang mata. Susan, hindi ito dapat mangyari sa atin. Alam ko. Hindi na ito maring balikan. Alam ko. Ngunit inilagay ko ang aking kamay sa dibdib ni Tatay Ben. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Napakalungkot ko rin po. Nalulungkot din po kayo, di ba, tatay? Susan, nanginginig ang boses ni Tatay Ben. Ngayong gabi lang, maging tao lang tayo. Hindi biyenan, hindi manugang, kundi isang lalaking nalulungkot at isang babaeng nalulungkot. Nanginginig din ang boses ko, bumuhos ang luha. Matagal akong tinitigan ng aking biyenan. At dahan-dahan niyang hinawakan ang aking pisngi. Suzette, sigurado ka ba? Opo. Ngayon lang po, gusto kong sumandal sa inyo, ama. Sa sandaling iyon, hinalikan akong aking biyenan sa labi, malambot, dahan-dahan, at maingat, pumikit ako, parang natutunaw ang buong katawan ko. Ito ang unang halik niyang isang lalaki pagkatapos niyang aking asawa. Lumalim ang halik. Ginapang ng kamay niyang aking biyenan ang aking likod, at ang aking nga kamay ay pumulupot sa kanyang lik. Isang ungol ang lumabas sa akin. Huminto sandali ang aking biyenan at tiningnan ang aking muha. Gusto mo ba, Suzette? Binuhat ako ngang aking biyenan. At dahan-dahan kaming naglakad patungo sa master bedroom sa ibaba. Maingat niya akong inihiga sa kama at humiga siya sa tabi ko. Isang kandila ang nakalagay sa mesita sa tabi niyang kama. Suzette, huling tanong. Sigurado ka ba talaga? Opo, ama. Sigurado po ako. Hinawakan ko ang kamay ng aking biyenan at inilagay sa aking dibdib. Siguradong naramdaman niya ang tibok niyang aking puso. Gusto ko rin po kayo, ama. Sa mga salitang iyon, nagbago ang tingin ng aking biyenan. Nag-alap ang pagnanasa. Suzette, hindi ko na kaya. Huwag po kayong magpigil. Sinimulan ng aking biyenan na hubarin ang aking damit. Dahan-dahan, maingat,
na parang humahawak ng isang mahalagang kayamanan. Ang ganda mo. Napakaganda mo. Sa bulong aking biyenan, nakinit ang aking mukha. Hindi man lang nasabi ngang aking asawa ang maganitong salita. Iba ang tingin ng aking biyenan sa akin. Ako rin, hinubad ko ang damit ng aking biyenan. Bilang dating guro sa PE, matibay ang kanyang katawan. Kahit may edad na, malakas pa rin siya. Suzette? Opo? Mas mahusay ba ako kaysa kay Miguel? Natahimik ako. Nag-alala rin ang aking biyenan. Hindi niya may hambing sa kanyang pumanaw na anak. Hindi po kayo may hahambing. Kayo po ay kayo. Hinawakan ko ang mukang aking biyenan at hinalikan siya. Nang gabing iyon, tinuklas namin ang isa't isa. Maingat. Ngunit puno ang pagnanasa. Ah, ama. Suzette, gustong-gusto kita. Ginapang ng kamay ng aking biyenan ang buong katawan ko. Napakainit ng haplos niya. Nanginginig ang katawan ko habang tinatanggap ko ang aking biyenan. Ang tunog ng ulan ay kumakatok sa bintana at kumukulok. Ngunit mas malakas kaysa sa matunog na iyon ang aming pahinga at ungol. Niyakap namin ang isa't isa at narating ang rurok. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo. Pagkatapos ng mahabang panahon, makayakap kami, humihinga, hinaplos ang aking biyenan ang aking buhok. Suzette, hindi ka nagsisisi. Hindi ko po alam. Pero masaya po ako ngayong gabi. Ako rin. Niyakap ako ng mahigpit ng aking biyenan. Suzette, patawarin mo ako. Dapat ay pinoprotektahan kita. Ngunit sa halip. Hindi po. Ako po ang gunang lumapit. Gusto ko rin po. Nakatulog kami ng matagal sa ganitong posisyon. Unti-unting namamatay ang kandila. Ama? Ano na po ngayon? Hindi ko alam. Pero hindi kita hahayaang magsisi. Pananagutan kita. Pananagutan. Maari tayong magpatuloy na mamuhay ng magkasama kasama si Miguel bilang isang pamilya. Wala akong masabi. Maari ba kaming magpatuloy sa ganitong relasyon habang nananatili bilang isang pamilya? Suzette, kung okay lang sa iyo, minsan-minsan ay ganito tayo. Bago matapos ang salita ang aking biyenan, tumango ako. Opo. Kailangan ko rin po kayo. Ama. Nang gabing iyon, nilampasan namin ang bawal na linya. At nahulog kami sa isang relasyon na hindi na mababawi. Mula ng gabing iyon, sa ibabaw, walang nagbago sa aming pang-araw-araw na buhay. Sabay kaming kumain ng almusal, ako ay pumapasok sa trabaho, at inaalagaan ng aking biyenan si Miguel. Sa gabi, ang aming tatlong miyembro ng pamilya ay kumakain ng hapunan, ngunit lahat ay iba. Sa tuwing nagtatama ang aming mata ng aking biyenan, naalala ko ang gabing iyon. Sa tuwing nagtatama ang aming makamay, nanginginig ako. Sa gabi, kumakabog ang aking puso. Mama, bakit mo laging tinitingnan si Lolo? Tanong ni Miguel isang araw. Nagulat ako at yumiling. Hindi? Kailan ka ba tinitingnan ng mama? Kanina pa. Si Lolo rin, laging tinitingnan ang mama. Tinitingnan ko lang kung mayos ba ang kain ni Lolo. Kakaiba. Umiling si Miguel. Nakatitigan kami ngang aking biyenan. Nagulat din siya. Kailangan nating maging maingat. Baka mahuli tayo ni Miguel. Ngunit hindi lang sa pagiging maingat ang solusyon. Hindi namin mapigilan ang pagilan namin sa isa't isa. Makalipas ang isang linggo. Muli. Pupunta si Miguel sa bahay ng kanyang kaibigan. Mama, matutulog po ako sa bahay ng kaibigan ko ngayon. Oh, matutulog ka ron? Opo. Okay lang daw po sa nanay ng kaibigan ko. Susunduin daw po ako bukas ng umaga. Sige. Mag-ingat ka. Pagkalis ni Miguel, kami na lang aking biyenan ang naiwan sa bahay, mabigat ang hangin. Suzette, ano ang gusto mong kainin sa hapunan? Ako na po ang magluluto. Pumunta ako sa kusina. Ngunit hindi ako makapag-concentrate sa pagluluto. Kumakabog ang aking puso sa pagkaalam na ang aking biyenan ay nasa sala. Tahimik ang hapunan. Halos hindi kami nag-usap. Ngunit patuloy na nagtatama ang aming matingin. Suzette? Opo? Wala si Miguel ngayong gabi, hindi ba? Mahinahon ang boses ng aking biyenan.
Huminto ako sa paknguya. Opo. Pupunta ka ba sa kuwarto ko? Sa tanong na iyon, nag-init ang aking muha. Opo. Sabay sa aking sagot, tumayo ang aking biyenan at hinawakan ang aking kamay, at agad niya akong inakay sa master bedroom. Pagkasara ng pinto, agad akong niyakap ng aking biyenan, namiss kita. Wang Lingdo? Ako rin po. Ama? Hinubaran namin ang isa't isa at humigas sa kama. Hindi na maingat tulad ng unang gabi. Mas matindi at mas mapusok. Suzette, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Ama, ako rin po. Nang gabing iyon, tinuklas namin ang isa't isa hanggang madaling araw, 2 beses, 3 beses. Hindi na namin mabilang ang dami. Ama, napakahusay niyo po. Ikaw rin, napakaganda mo. Hindi ko inakala na magiging ganito ako kasaya. Niyakap, ako ng aking biyenan at bumulong. Sa kanyang yakap, lubos akong natunaw. Kinabukasan ng umaga, bumalik si Miguel. Mama, nandito na po ako. O nag-enjoy ka ba? Opo, ang saya po. Tuwang-tuwa si Miguel na nakwento. Nakangiti ako habang nakikinig. Ngunit may mabigat na pakiramdam sa isang sulok ng aking puso. Hindi ito tama. Kung mahuli kami ni Miguel, lalo akong makakaramdam ng pagkakasala. Ngunit sa tuwing nakikita ko ang aking biyenan, ang pagkakasala ay nalulunod sa pagnanasa. Isang buwan na ang nakalipas. Bumisita sa bahay ang kapatid na babae ang aking biyenan, si Tita Yen. Kuya, matagal na tayong hindi nakikita. Oh, Yen. Bigla na ma'am. Gusto ko lang makita ang mukha mo. Nandito rin si Suzette. Si Tita Yen ay nasa edad na 60, ngunit matalas at matalino siya. Naalala ko pa noong una akong ikinasal, napakabuti niya akong tiningnan. Tita, hello po. Oh, Suzette, matagal na tayong hindi nakikita. Marami kang pinagdaanan? Hindi ba? Hindi po. Mabuti po ang pangangalaga sa akin ni Ama. Talaga? Kuya. Tiningnan ni Tita Yen ang aking biyenan, may malalim na kahulugan ang kanyang tingin. Habang nahapunan kami, nakuwento si Tita Yen ngong kung ano-ano, tapos, bigla niyang tiningnan kami ngong aking biyenan at sinabi, Kuya, maganda ang samahan ninyo ni Suzette ha? Oo naman. Pamilya kami, siyempre. Oo. Pero iba ang ekspresyon mo ngayon. Mukha kang mas masaya. Biglang bumagsak ang aking puso. Bahagyang nagulat din ang aking biyenan. Naging masigla lang ang bahay dahil kina Suzette at Miguel. Ganun ba? Matalas na tinitigan kami ni Tita Yen. Sinubukan kong kumilos ng natural. Pagkatapos ng hapunan, tinulungan ako ni Tita Yen sa kusina at sinabi, Suzette, ikaw ba at si Kuya? Opo. Ano po? Hindi. Nakamali lang siguro ako. Parang kakaiba lang ang tingin ninyong dalawa. Nanginginig ang aking kamay. Halos nahulog ko ang pinggan na hinuhugasan ko. Tita, ano po ang sinasabi niyo? Suzette, tingnan mo ako. Hinawakan ni Tita Yen ang aking balikat. At direkta niya akong tiningnan, hindi ba't may gusto ka sa kuya ko? Wala akong masabi. Namutla ang aking mukha. Aha, kaya pala. Suzette, magising ka. Si kuya ay iyong biyenan. Tita, nagsimula na po ako. Bumaba ang boses ni Tita Yen. Yumuko ako. Tumulo ang luha ko. Hindi mo kailangang sumagot. Alam ko na. Kitang-kita sa tingin ninyong dalawa. Patawad po. Mali po kami. Suzette, naisip mo ba si Miguel? Ano ang mangyayari kung mahuli ka niya sa huli? Durok ang aking puso sa sinabi ni Tita Yen. At kung gaano kahirap ang nawalan ng anak, at ngayon pati ang manugang ay ganito. Tita, pero nalulungkot din po kami. Sapat na ba ang kalungkutan? Maraming nalulungkot sa mundo. Pero hindi lahat ay gumagawa ng ganito. Malamig ang boses ni Tita Yen. Sa sandaling iyon, pumasok ang aking biyenan sa kusina. Yan, ano ang pinag-usapan ninyo? Kuya, kausapin mo ako. Inakay ni Tita Yen ang aking biyenan sa sala. Nanginginig ako na naiwan sa kusina. Mula sa sala, narinig ang boses ni Tita Yen. Kuya, magising ka, si Suzette ay iyong manugang.
manugang. Yen alam ko. Pero ano? Ilang taon pa lang namamatay si Miguel. Paano kung ganito kayo? Sinubukan kong pigilan. Ngunit pareho kaming labis na nalulungkot. Sa kalungkutan, gagawin mo ang ganito, si Miguel. Ano ang mangyayari kung malaman niya? Wala nang nasabi ang aking biyenan. Kuya, sasabihin ko sa iyo, tapusin mo ito ngayon. Kung hindi, isasama ko si Suzette. Yan, para ito sa iyo, kuya. Ano ang mangyayari kung lumala pa ito, kung kumalat ang sismis sa kapitbahayan? Natahimik ang aking biyenan sa sinabi ni Tita Yen. Umiyak ako sa kusina. Tama si Tita Yen. Mali kami, nang gabing iyon, natulog si Tita Yen sa bahay. Hindi ako makatulog sa aking kwarto sa ikalawang palapag. Kinabukasan ngang umaga, bago umalis si Tita Yen, tinawag niya ako. Suzette, pag-isipan mong mabuti. Nakasalalay ang buhay ni Miguel, at ang buhay ko. Opo, naintindihan ko po. Et si kuya, hindi ko siya dapat pananagutan. Siya ang iyong biyenan. Huwag mong kalimutan. Umalis si Tita Yen. Mula ng gabing iyon, kami ng aking biyenan ay nagsimulang magbigay ng espasyo sa isa't isa. Bumaba ang aming pag-usap at hindi na kami nagtatama ng tingin. Ngunit sa gabi, hindi ko ito makaya. Makalipas ang isang linggo, kumatok ang aking biyenan sa aking pinto. Suzette, gising ka pa ba? Opo. Bumukas ang pinto at pumasok ang aking biyenan. Nakita ko ang mukhang aking biyenan na nililiwanagan ng liwanag ng buwan. Suzette, hindi ko na kaya. Ama, hindi po tayo dapat. Alam ko. Pero hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Hinawakan ng aking biyenan ang aking kamay. Nanginginig ang kamay niya. Ama, tama po ang sinabi ni Tita Yen. Dapat po nating isipin si Miguel. Alam ko lahat. Ngunit niyakap ako nga aking biyenan. Niyakap ko rin ang aking biyenan. Matagal kaming nakatayo sa ganitong posisyon. Suzette, patawarin mo ako. Ginawa kitang ganito. Hindi po. Ako po ang unang lumapit. Ano ang gagawin natin? Wala akong masabi. Dahil wala akong sagot. Nang gabing iyon, muli kaming nagtuklasan ng isa't isa, ngunit sa pagkakataong ito ay iba. May halo itong kalungkutan. Suzette, mahal kita, bulong ng aking biyenan. Ito ang unang pagkakataon na sinabi niya iyon. Mahal din po kita, ama. Sagot ko rin. Habang umiyak, alam namin na ito ay maaring maging katapusan. Ngunit ngayong gabi, hindi namin maiwan ang isa't isa. Dumating ang madaling araw, at umalis ang aking biyenan sa aking kwarto, tumingin ako sa labas ng bintana. Sumisikat na ang araw, kailangan ko na bang tapusin ito? Ngunit ang puso ko ay nasa aking biyenan na. Hindi na mababawi. Isang buwan pa ang lumipas. Kami ngang aking biyenan ay nananatili pa rin sa ilalim ng isang bubong. Ngunit iba na kaysa dati. Iniwasan namin ang isa't isa. Ang pag-usap ay nabawasan sa pinakamaliit, at halos hindi na kami nagtatamangang tingin. Ngiti lang ang may papakita namin sa harap ni Miguel. Mama, bakit hindi na po kayo close ni Lolo ngayon? Tanong ni Miguel isang araw. Ano ang sinasabi mo? Close kami. Hindi po. Dati, tumatawa pa kayo kasama niya, pero ngayon hindi na. Mabilis na nakapansin si Miguel. Ngumiti ako ng awkward at sinabi, busi lang si Mama sa trabaho ngayon, hindi ko masyadong nakakausap si Lolo. Kung gayon, maging mabait ka kay Lolo? Mukhang malungkot si Lolo ngayon. Sumakit ang aking puso sa sinabi ni Miguel. Nang gabing iyon, bumaba ako sa ibaba. Nakaupo ang aking biyenan sa sofa sa sala, nakatitig sa telebisyon. Ama? Oh, Suzette? Bakit gising ka pa? Sabi po ni Miguel, mukha po kayong malungkot. Malungkot na ngumiti ang aking biyenan. Mabilis talagang makapansin ang batang iyon. Ama, alam po na itingge hindi ito dapat manjari, hindi ba? Alam ko. Alam ko rin? Huminga ng malalim ang aking biyenan. Suzette, nababaliw ako sa iyo. Gusto kitang makita, pero hindi ko magawa. Gusto kitang yakapin, pero hindi ko magawa. Ako rin po.
Pero dapat po nating isipin si Miguel. Oh, si Miguel. Matagal kaming natahimik. Suzette? Opo? Mas mabuti pa siguro kung maghiwalay na tayo. Sa mga salitang iyon, tila huminto ang aking puso. Kunin mo si Miguel at umalis. Magsimula kang ang bago sa ibang lugar. Ama, ano po ang sinasabi niyo? Kung ganito tayo, pareho tayong mababaliw. Mas mabuti pa kung magkahiwalay tayo. Nanginginig ang boses ng aking biyenan. Umiyak ako. Ayoko po. Ayoko po umalis. Suzette. Ama, hindi po ako mabubuhay nang wala kayo. Tumakbo ako sa aking biyenan at niyakap siya. Niyakap din ako ng mahigpit ng aking biyenan. Ako rin. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Pero hindi tayo pwedeng mabuhay ng ganito. Niyakap namin ang isa't isa at umiyak ng matagal. Nang gabing iyon, muli naming pinatunayan ang isa't isa. Parang magataong maghihiwalay. Desperado. Suzette, mahal na mahal kita. Mahal na mahal din po kita. Ama. Hanggang madaling araw, hindi namin binitiwan ang isa't isa. Kinabukasan, nagpasya ako na umalis sa bahay na ito kasama si Miguel. Ama, lilipat na po ako sa susunod na linggo. Sige, tama ang desisyon mo. Kalmado ang aking biyenan, ngunit namumula ang kanyang nga mata. Nakahanap ka na bang ng kwarto? Opo. Nakahanap po akong maliit na apartment sa dating lugar ko. Sige, tutulungan kitang mag-empake. Salamat po. Hindi na kami nag-usap pa. Mabilis na lumipas ang isang linggo. Malapit na ang araw ng paglipat. Malungkot si Miguel. Mama, bakit po tayo aalis? Maganda naman po dito. Lumipat si mama ng trabaho, kaya mahirap na ang pagbiyahe mula dito. Si Lolo po? Hindi. Si Lolo ay mananatili dito. Ayoko po. Ayoko pong mahiwalay kay Lolo. Umiyak si Miguel. Gusto ko ring gumiyak. Sa mismong araw ng paglipat, maayos na naibaba ng aking biyenan ang aming gamit. Hindi ito marami. Dahil wala naman kaming masyadong dinala. Naibaba na lahat? Opo. Salamat po. Niyakap ng mahigpit ni Miguel ang aking biyenan. Lolo, mamimiss po kita. Lolo rin, mamimiss ka ni Miguel. Madalas kang tumawag, ha? Opo. Pinaupo ko si Miguel sa kotse at huli kong tiningnan ang aking biyenan. Ama, maraming salamat po sa lahat. Ako ang dapat magpasalamat, Suzette. Naging masaya ako dahil sa iyo. Lumabas ang luha sa mga mata ang aking biyenan. Ama, huli na po. Sumakay ako sa kotse. Pinagana ko ang makina at dahan-dahan kaming umalis. Sa layong 100 metro, nakita ko ang aking biyenan. Nakatayo siya doon at kumakaway. Umiyak din ako habang kumakaway. Unti-unting lumayo ang kotse, at unti-unting lumiit ang figura ng aking biyenan. At nawala? Mama, umiyak ka ba? Hindi. Napasukan lang alikabo. Pinunasan ko ang aking luha. Dumating kami sa aming bagong bahay. Isang maliit na apartment. Napakaliit kung ihahambing sa bahay nga aking biyenan. Mama, dito po tayo titira. Oh, sapat na ito para sa ating dalawa. Mas maganda pa po ang bahay ni Lolo. Sumimangot si Miguel. Nang gabing iyon, matapos patulugin si Miguel, tumingin ako sa labas ng bintana, ang buwan ay nakalutang. Biglang nagring ang aking cellphone, ang aking biyenan. Hello? Suzette, nakarating ka na ba ng ligtas? Opo, nakarating na po ako. Tulog na po si Miguel. Sige, mabuti naman. Saglit na namayani ang katahimikan. Suzette? Opo? Wala ka, pakiramdam ko ay napakawala nila manenebahay. Nanginginig ang boses nga aking biyenan. Ako rin po, Ama. Suzette, tama ba talaga ang ginawa natin? Hindi ko po alam. Pero pakiramdam ko po ito ang tama. Sige, siguro tama. Huminga ng malalim ang aking biyenan. Suzette, maging masaya ka. Alagaan mo ng mabuti si Miguel. Opo, Ama. Maging malusog din po kayo. Sige, ibabak ko na. Opo. Nawala ang tawag. Mahigpit kong hinawakan ang cellphone at umiyak. Isang buwan ang lumipas.
Nagtrabaho ako sa aking bagong trabaho at inalagaan si Miguel. Naging abala ako sa buhay. Sinubukan kong huwag magbigay ng pagkakataon na mag-isip. Ngunit sa gabi, naisip ko ang aking biyenan. Ang kanyang yakap, ang kanyang boses, ang kanyang init. Namimiss ko. Isang weekend, sinabi ni Miguel, Mama, puntahan po natin si Lolo. Miguel, busy si Lolo. Tumawag po ako. Hindi naman daw po siya busy. Namimiss niya raw po tayo. Sa sinabi ni Miguel, kumabog ang aking puso. Makikita ko ulit ang aking biyenan. Sige, pumunta tayo. Tingnan natin si Lolo. Kinabukasan, kami ni Miguel ay pumunta sa bahay nga aking biyenan. Pinindot namin ang doorbell. Bumukas ang pinto. Lolo, sumakpo si Miguel at niyakap siya. Miguel, ang laki mo na? Niyakap ng aking biyenan si Miguel at ngumiti, at tiningnan niya ako. Suzette, dumating ka. Opo, Emma. Nakatitigan kami. Isang buwan na ang nakalipas. Ang maikling panahong iyon ay tila walang hanggan. Pasok kayo. Kumain kayo. Opo. Ang bahay ay pareho pa rin. Ngunit tila may lungkot. Sabay-sabay kaming nahapunan. Tuwang-tuwa si Miguel na nakuwento tungkol sa paralan. Ngumiti ang aking biyenan habang nakikinig. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalaro si Miguel sa dating kwarto niya sa ikalawang palapak, kami ngang aking biyenan ay nanatili sa sala. Suzette, kumusta ka? Opo, Ama, kayo po? Ako rin. Medyo okay lang. Malungkot na ngumiti ang aking biyenan. Suzette, namimiss kita. Ako rin po, Ama. Nakatitigan kami. Suzette, hindi ba natin kayang magsimulang muli? Biglang kumabog ang aking puso. Ama, hindi po pwede iyon. Alam ko. Hinawakan ang aking biyenan ang aking kamay. Suzette, hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Kung pagmamahal ito, baka hindi ito kasalanan. Sa mga salitang iyon, lumabas ang luha sa aking nga mata. Ama, bumalik ka. Ikaw at si Miguel, maging pamilya ulit tayo. At tayo, dahan-dahan nating mahalin ang isa't isa. Matagal akong nag-isip, ito ba ang tama o mali? Ngunit ang puso ko ay nagpasya na, opo, Ama. Babalik po ako. Mahigpit akong niyakap ng aking biyenan. Salamat Suzette. Salamat. Nang gabing iyon, nagpasya ako. Anuman ang tingin ng mundo, kung kasalanan man ito o hindi, napagpasyahan kong mabuhay kasama ang aking biyenan, kung pagmamahal, hindi ba't sapat na iyon. Makalipas ang isang buwan, kami ni Miguel ay bumalik sa bahay ng aking biyenan. Ma'am, chichiroli tayo kay Lolo. Oo, dito tayo titira. Wow, gusto ko po. Umiyaw si Miguel. Sinalubong kami ng aking biyenan sa pinto. Mabuti ang pagdating niyo. Tunay na pamilya na tayo. Opo, Ama. Hinawakan ko ang kamay ng aking biyenan. Nang gabing iyon, matapos makatulog si Miguel, pumunta ako sa kwarto ng aking biyenan. Suzette, Emma, mahal po kita. Mahal na mahal din kita. Niyakap namin ang isa't isa. Kahit na ito ay isang bawal na pag-ibig, hindi ako nagsisisi. Dahil ang pagmamahal, iyon lang ang sapat. Kaya muli kaming nagsimula. Nang walang alam ang mundo. Tahimik. Ngunit mainit. 2 tao sa paglubok ng araw, ipinagpapatuloy ang bawal na pag-ibig.